Department of Migrant Workers kinumpirma ang nawawalang Pinoy seafarer sa Strait of Hormuz matapos tamaan ng Iranian missile ang barko. May bahay ng crew member may hinanakit sa gobyerno. Detalye ng balitang niya mula kay Rajuman Joyce Adra. RMN Live Report. Kinupirma ng Department of Migrant Workers na isang Filipino seafarer ang kabilang sa mga nawawala sa Sea of Hormuz matapos tamaan ng missile ng Iran ang barkong sinasakyan nito. Kinilala ang 46 anyos na missing crew member na si George Francis Miranda ng Camarines Sur na nagtatrabaho bilang motorman at oiler sa barko. Sa exclusive interview ng DZXL Army News sa may bahay ng Pinoy seafarer na si Ginang Chris Miranda, sinabi nito na hindi talaga ruta ng barko ng kanyang mister ang lugar kung saan tumama ang missile. Dineploy lamang nila sila doon para mag-rescue ng isa pang barko na binomba. Ngayon, ang sabi po ng asawa ko sa akin, sabi ni George na yung pupuntahan pala namin na barko ay binomba na nung kahapon. E di sabi ko naman, bakit naman pupunta ka doon? Alam mong binomba ka na, alam mong nabomba na pala. Sabi niya, hindi ko nga alam sa opisina. Hindi nila alam kung saan dadalhin ang barko. Nagagalit pa nga po ako sa kanya, nasabi ko sa kanya na pangharang kayo ng doon, mga missiles doon. Ginaganyan ko pa nga siya. Ang sabi niya sa akin, lahat ng ginagawa at paghihirap po, sakripisyo ay para sa inyo. Yun po ang sinasabi. Tapos hindi na po siya nag-send siya ng location. Tapos after mga 23 yung last hindi ko na siya nag-contact hanggang sa akala ko normal na baka walang signal or ganyan, na wala na naman. Alas 3 ng umaga, nag-chat yung company sa akin, which is hindi po siya normal. Kinupirma rin ni Ginang Miranda na batay sa mga testigo na sapul ng missile ang barko na sinasakyan ng kanyang asawa. Nag-aantay ako kasi ang sabi, pina-expedite. Wala namang result. Pag nagtatanong ako, napapagod na rin ako magtanong kasi parang hindi naman talaga gumagalaw or kasi isang oras, 2 oras, 3 oras pag nagtanong ka, nag-imbestiga ka. Sa Indonesia nga po na ministry, nagpunta na ng Abu Dhabi, nagpunta na ng Oman, kine-check na yung mga survivors. So kayo, tapos mayroon na silang final hindi pa po nalolocate kung nasaan yung barko nila? Hindi pumutok na po sa ilalim kasi natamaan Walang pangalawa, isang flash. Tapos yung pangalawa na center po yung center of target talaga yung nila vessel. So, according to nakakita, dinala yung niya, parang tinalim papunta sa ilalim. Pag sa ilalim, pag ganyan sa ilalim, saka pumutok. Hindi naman naitago ni Ginang Miranda ang hinanakit ito sa gobyerno ng Pilipinas na anyaya mabagal sa pag-aksyon sa mga Pilipinong may emergency na pangailangan sa gitna ng giyera sa Middle East. Sorry ma'am. Sorry po sa abala ma'am. Hindi, okay lang po. Kailangan din po para marinig po ng dito kasi nanggigigil ako sa gobyerno ng Pilipinas. Anong mensahe niyo ma'am sa gobyerno po ma'am? Wala po silang ginawa na alam nila na nag-trending na, matagal na pong dapat nag-iisang Pilipino pa nga lang, nag-iisang Pilipino na nga lang, hindi naman po yun doon dumaan Hindi po yun doon, dapat inimbestigahan nila kasi sa chat pa lang ng asawa ko po, may kakulangan talaga, sobrang malaki. Dapat ang mga kumpanyang ganyan, kasi ilan pa bang gusto nilang Pilipino na mamamatay? Nabatid na 3 pang dayuhang seafarers na hindi on duty ang nakatalon sa barko ng tamaan ng missile. Hindi naman nakatalon ng barko ang mga on duty na crew members, kabilang na si George Francis Miranda. Kasama mo sa DZXL Manila, Rajuman Joyce Collantes Adra, Tatak RMN.